Sisimulan ko sa pagsasabi, para direct to the point, there are about 8 golden rules. No? So itong 8 golden rules, ito pinag-isipan ng lahat ng mga nephrologists all around the world. Nabanggit kanina ni Dr. Agnes, meron kami tinatawag na World Kidney Day. Ito actually nagsimula yung pagsasanib puwersa ng lahat ng mga espesyalista, allied professionals sa pangangalaga ng mga may sakit sa bato. And we decided to put up 8 golden rules na dapat matandaan ng bawat isang tao in order to prevent kidney disease. Okay? So let's start off by looking at the kidneys. No? Ito yung ating kidney, yung tinatawag nating bato. Okay? Iba yung bato ng kidney stones. Kaya tawag natin sa Tagalog doon, bato sa bato. Kasi tawag din natin sa bato. No? So ang ating bato ay situated dito sa ating likuran. No? Sa bandang likod siya, so hindi siya yung tipong matatagtag or matutusok ng basta-basta lang. Unless it's a really serious trauma. No? Nasa likod siya, naka-steady siya doon, naka-fix siya. No? Tapos, ang ating kidney na yan, microscopically, meron pa tinatawag namin glomerulus. Let's just call it filter. Yung filter na po na yon, tinadaluyan ng dugo na galing sa pinapump ng puso. No? So, napupunta doon, about 25% po ng tinitibok na dugo ng puso natin napupunta sa kidney. Parang kidney linisan niya. Pag nalinis po niya, lalabas po dun sa dilaw na yon yung ihi natin. At ilalabas natin mula dyan sa ureter, palabas dito sa bladder or pantog, hanggang labas natin sa ihi. No? Ito yung iba't ibang function ng ating kidneys. No? Removal of toxic waste. So siguro kayo kung may mga kakilala kayo may sakit sa bato, kadalasan tinitest yung creatinine. No? Creatinine is a blood exam, isa lang siya sa mga waste products natin sa katawan. Hindi siya yung pinaka-accurate measure, but it's the easiest, the least expensive screening. No? So isa yun sa mga waste products, pero marami pa. Maraming waste products sa katawan ang tinatrabaho ng kidney para ilabas. No? Di lang yun, siya rin ang nagre-regulate ng mga electrolytes. So very important tong function kasi lagi lang natin naisip waste. Hindi. Napaka-importante ng role. Dahil, di ba meron tayong mga tinatawag na electrolytes, yung mga sodium, potassium, no? And even yung calcium and phosphorus and magnesium, lahat yan, tinatrabaho ng kidney in such a way na binabalance niya. Na kapag sobra, itatapon ng kidney, pag kulang, i-conserve niya. Ganun yung function niya. At bakit importante itong mga to? Kasi kapag hindi na-regulate ng kidney itong mga substances na to, pwedeng magkaroon ng problema sa ibang parte ng katawan, particularly sa puso, sa buto, no? At sa iba't ibang vital. Kaya importante itong regulatory function na to ng kidney. Blood pressure regulation. No? Hingit sa inyong kalaman, iniisip nyo ang blood pressure pag cardiologist, hindi, kami huyo. Mas magaling kami sa kanila. Bakit ko sinabi yun? Kasi ang mechanism ng pagsisimula ng pagtaas ng blood pressure has something to do with the substance that is actually being produced in the kidney. So in terms of reaction of the kidney, yung physiology po nun, or yung reaction ng kidney, yun yung dahilan bakit nagiging high blood ang isang pasyente. So, a greater part of the reason why a patient is hypertensive is because the kidney is not able to function well. Kaya, karamihan ng may sakit sa bato, tumataas din ang blood pressure. Okay? Tapos, nabanggit ko kanina, no? Yung isang electrolyte katulad ng calcium, no? Naapektuhan din. Bakit? Kasi yung mga electrolytes na tumataas katulad ng phosphorus, maapektuhan yung isang hormone natin. Ngayon, pag yung tumaas na ng tumaas, kukunin yung calcium sa mga buto, kaya nangyayari, nangihina yung mga buto. Yung mga calcium na yon hindi naman babalik sa buto pag tumaas sa dugo. Papasok siya sa iba't ibang soft tissue natin, including yung mga blood vessels, including yung puso. Doon nagsisimula isa sa pinaka-nakamamatang sakit sa bato, which is sudden cardiac death. Kaya karamihan po ng ating mga patient on dialysis, actually namamatay sila, bigla na lang nag-a-arrest, biglang tumipigil, no?
Kasi isa yun sa mga komplikasyon. Kaya makikita niyo kumbaga, I'm sure for some of you, ito lang, tumigil lang dito, no? Pero napaka-importante ng kidney in terms of existence and mga life-threatening situations, no? Red blood cell, okay? Hindi lang bone marrow, kasi yung hormone, no, na nagsasabi sa bone marrow, oy, mag-produce ka ng red blood cells para hindi po maging anemic. Ang nagsasabi nun, kidney. So pag nasira yon, mawawala yon, no? So sa inyo na may mga kamag-anak sa sakit sa bato, maring nakikita nyo silang nag-i-injection ng erythropoietin, no? Yun. Kasi sira na yung bato, wala nang nagpo-produce nun, kaya kailangan i-supply siya.